So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, katatapos ko lang reviewin yung Vicente vs Killan. Tangina, nakakabitin yun. Real talk, no? Katatapos ko lang talaga. Siguro nagpahinga lang ako ng mga 10 minutes. Tapos larga na ulit. Nabitin lang ako kasi kung mapapanood nyo, uploaded naman na yun sa channel ng Motus. Pwede nyo panoorin, or kung gusto nyo panoorin yung review ko doon, uploaded na rin yun. So you can check sa channel natin. Pero tangina, sobrang nabitin ako doon. Kaya same day, 'di ba? Pahinga lang ako. Nabitin ako eh. So parang gusto ko pa gusto ko pa makapanood ng battle rap, no. So ito another quarters. Syempre pedestal pa rin. Mirage versus Blazer. Ito na yung last na quarters na re-review natin kasi yung first two, yung Hespero Pilos, Casper Katanan, uploaded na yun sa channel natin. You can check it. Tapos ngayon, ito naman, ito na yung pangalawang review natin sa second batch, no? Yung una, yun yung kagabi, tapos ito yung ngayon. Diba? So, tapos na. Waiting na lang tayo sa semis at manonood ako ng live noon. Basta sa Circa Bar lang. Okay? So, huwag natin patagalin to kasi nabitin talaga ako sa laban ni Vicente tsaka ni Killan eh. So, let's go! Mirage versus Blazer. Let's go! Pinili niya mauna si Mirage. Unang banat kay Mirage, pedestal 3. Pakinggan natin. Game. Asan tatay mo? Yun pa lang ha. Yun pa lang. Sabi ko nga sa inyo, iba yung humor ni Mirage, no. Iba yung humor ni Mirage. Yun pa lang yung yung sinabi niya. Nagtawanan na agad yung crowd. Sa mga hindi naman nakakaalam kung bakit nagtanong si Mirage na asan yung tatay mo, kasi yung laban ni Blazer kay JN sa first round ng tournament na to, nagkasagutan. Hindi naman nagkasagutan, parang may linya kasi si JN about dun sa tatay, tapos biglang andito ako, sabi ng tatay ni Blazer. So yun, hindi naman sa nagkainitan, pero may konting diskusyonan doon, di ba? So yun, tapos ngayon banat naman ni Mirage yung asan yung tatay mo. Okay, so yun. Ay, hindi na. Asan yung tatay mo? Ay, hindi nagpunta ah. Okay lang, wala naman akong engage sa kanya. Body bag na kaagad! Kaso wag na! Si Blazer ka pala. Blazer. Sabi ni Vicente, magkwa-40 ka na. Kala ko blazer na yung baril niya na dala. Pag check ko sa bala, yung baterya, 2. BLCR pa spelling, hoy Blazer, halata. BLKD na ginaya mo, wala ka pa rin napala. Porkit may graffiti ka, feeling mo sa pader ka gawa. Ayos. Tattoo mo parang sticker. Yung papel na basa. Yung sulat ni Balakid, pader talaga. Yung sayo mukha lang inayos kasi nagpaderma ka pa. Mukha kang yakusang-kusang yuyuko. Para kutusan. Ay, tumasik. Sa Prince, ito na yung susunod. Kasi nga utusan. Kagawad na panay buhat bangko para tulugan. Ang usapan sa barangay, pinturahan yung lugar, ginawa yung pinta, puro sugal. Tapos last year, pinagyayabang. Pabattle daw sa Kumugan. Puta solid. Kaso 1 year na lang pas na una pa lumabas yung burat ni Robin. Niyayabang kasi kagad, ayan tuloy, nagmukha kang Tokis. Yung Kumugan mo, naging sunugan sa Tongits. Walang lapag. Pero ang usapan ang bag, sa swag, si Blazer palag-palag. Ganito itsura ng spoiled brat pag ganap na ganap.
share ko lang sa lahat. Kiana Blaser, pangalan ng anak. Para siyang si Prince, pinanganak daw para lang mag-rap. Pero kahit kamukha niya si Prince, yung anak mo mas cute pa rin. Kaso pinangalanan mong Blaser, ano yung tunog baril? Ulol ka rin. Pag wala ka na sa rap, siya ba dapat magtuloy sa karir? Dapat sa'yo pagtulog sa kalin. Ilubog sa bungo yung buong patalim. Total gusto malalim. Palaging tunog magaling. Kalit-lit ng anak mo, gusto mo kagad mag-bars? Sinisindihan pa yung utot para daw mag-blast. Baby pa lang ginawa mo ng rapper, sinunod mo pa sa alias. Ano ka ba, blast? Malay mo naman, gusto nun mag-nurse. Tapos sasabihin mo si JN, pabayang ama? Baka ikaw pa. Sinong tanga magpapangalan ng Blaser sa anak niya? Kala mo talaga mabuting asawa kay Alyssa Rivera. Hiwalay na sila kasi nga may panganay na extra. Si Alyssa nga pala, scammer sa Rizal. Pero di ko na siya dadamay sa gera. Gusto ko lang sabihin sa mga biktima niya, huwag nyo nang habulin yung tao na kay Blaser na yung pera. Di ba ganyan estilo mo? Chismis na nakamulti. Si JN, binugbog daw yung asawa, yung Engel pinilit pa mabuti. Kaso mga hirit mo nahuli. Yung Engel gawa-gawa lang ng blast, ganyan hilig ng maute. Oh. Pag sinili pong masusi, iba yung mapanghusga lang sa isip na mapanuri. Grabe talagang gustong-gusto ko yung ano, yung mga yung humor, no? Gustong-gusto ko yung humor ni Mirage, no? Pero sa mga past battles kasi na review ko, hindi ganoon ka-epektibo yung mga jokes niya. Pero ibang klaseng humor niya, tol. Sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Parang kailan ko ba na-review si Mirage, pero parang una o pangalawang review ko pa lang sa kanya, sinabi ko na agad na iba yung klaseng humor niya. Hanggang ngayon, no? Yung ano, alam mo yun, yung unpredicted unpredicted yung mga jokes niya. Magsasabi siya ng ganito, tapos hindi natin alam na maglaland yun sa joke, tapos sobrang effective, no? So, isa yon sa mga palaging ganun yung style ni Mirage. At yung iba, hindi ko naman nila lahat, pero yung ibang mga battles niya kasi hindi ganun ka-epektibo, pero diba, yung laban niya kay Lord Manuel sa 1 minutes. Akala ko si Mirage yung panalo doon, sobrang lap trip yun, pero nung napanood ko sa review yun, nakuha talaga ni Manuel yun. Pero yung laban niya kay Espero, para sa akin panalo si Espero doon Pero yun, ibang klase kasi talaga yung yung humor ni Mirage, and para sa akin ayun yung nagdadala, 'di ba? So yun, kita niyo yung effectivity ng mga verses ni Mirage against Blaser. Hindi yun magagaan, no? Hindi yun magagaan, tol. Malalakas yun. Tapos umaatake lang talaga, true joke si Mirage, pero direkta kay Blaser, no? May narinig ba kayo na hindi para kay Blaser, 'di ba? Although anak niya, pero connected pa rin si Blaser doon. So direkta, no? Gusto ko yung atake ni Mirage dito, hindi siya nagsasayang ng mga linya. On point talaga agad, 'di ba? Direkta agad. So, 'yun. Mabigat na round 'yon para kay Blaser. Tignan natin kung paano niya ibabalik 'yon. Pero ganda yung na 'yun, yung round 1 na 'yun para kay Maganda yung round ni Mirage para kay Blaser. Imig lang. Hinahanap yung tatay ko nagre-rebat. Tanga, andun sa labas, nagsusulat. Ito pala yung master ng lahat. Aba pa picture kung pwede. Saludo sa'yo, pastor, sa kutis mong pang teleserye. Kilala ka daw sa streets na respetado at disente. Kasi Mormons ka dati nung di ka pa nagre-rebelde. Kaya nag-abroad at nagtrabaho na lang si Manong sa bar. Kaso yung among Arabo may planong anal. Sa ganyang kutis palalong kantot bagong kasal. Kaya karipas si Mirage, puta takbong rakal.
muntik ka ma-rape doon. Nakatakbo ka lang daw. Makakatikim ka sana ng burat na walang masyado na banlaw. Kaya hindi lahat ng maputi masasabi na mapalad. Sa amin pag sumusobra sa puti, tinitiimbre sa kagawad. Kaya sa big fish, ako ang hunter, mistulang lahing Eskimo. Maanghang ang bawat hain na parang galing Mexico. Ako merong jokes, multis, wordplay para sa nagtiket, di masayang kada sentimo. May dedikasyon bilang kagawad, kaya sinulit ko yung 3 termino. Si Katana dapat kalaban ko. Si M-Site paano pinilit? Nabaguhin ang bracket, multoy sa kabila. Okay, so kung napanood nyo yung Casper vs Katana, yung round 3 ni Casper doon, meron siyang ni-reveal doon about doon sa bracketing at sinang-ayunan ko yon kasi nga nakita ko yung bracket na yun. So panoorin nyo yun. Kung hindi nyo pa napapanood yung review ko doon, pwede nyo panoorin. Nasa channel lang natin yon. Kung hindi nyo pa naman napapanood yung mismong battle ni Casper tsaka ni Katana, pwede nyo rin panoorin dito sa channel ng Motus. Pero gusto nyo yung mga may reaction or something, pwede nyo panoorin sa akin, pero yung sa akin, pero di ko naman kayo pinipilit. Pero ayun nga, may punto kasi doon si Casper sa round 3 about dun sa bracketing, na dapat talaga ang kalaban ni Blazer is si Casper, ay si Katana. Nag-usap kami nung Tagpasan 4. Sabi ko nandun ako nung Tagpasan 4. Nagkausap kami, pero before kami pumunta sa event na yun, parang alam ko na yung ano eh. Hindi. Kailan ko ba basta di ko alam kung kailan ko nalaman yung bracketing, basta nalaman ko yung bracketing noon and nakita ko na Blazer versus Katana nga yun. So sabi ko nga kay Blazer noon, sabi ko may hirapan kay Katana. Tapos yun, sabi naman niya, oo nga may hirapan ako dito, something ganyan. Basta nagkausap kami. Tapos yun, kinabukasan parang in-upload na ni M-Site yung official bracket at ito nga yung nasa background natin. Tapos nagulat ako na nagkaiba, 'di ba? Tapos ayun yung naging angulo ni Katana, ay ni Casper kay Katana nung laban nila. And ayun, ngayon naman si Blazer naman yung yung gumagawa ng ganon. So pakinggan natin 'to. Yung 3 termino, si Katana dapat kalaban ko. Si M-Site paano pinilit? Nabaguhin ang bracket, multoy sa kabila niya siningit. Nakamit mo nga yung dream match pero panalo panaginip. Kaya tong race patungong semis, may Mirage na titirek. Sa pilitan yung Casper tumagos. Sa pagtansya nagkamalikat. Ngayon pagsisisihan mo na dapat di siya nagpalipat. Ito ay masteral degree sa level na pinakamahirap. Kung inakalang madali lang pasan, ako'y ibang makabalikat. Kasi pag master, ibig sabihin may expertise na kaakibat. Nabisto ka nga ni Prince sa pandedeko at kanasipat pag nauubusan ka ng punchline. Sa comedians ka maghahagilap. Imbis gatasan yung iba ay mas dibdiban ka magsikap. Tipikal na Pinoy, sabay sa hype. Ganun ang nais ba na ora? Kahit produkto gawang China, magkatrabis lang na muka. Kaya marami kang nabulag, parang promise lang sa imbis gatasan yung iba ay mas dibdiban ka magsikap. Tipikal na Pinoy, sabay sa hype. Ganun ang nais ba na ora? Kahit produkto gawang China, magka-Travis lang na muka. Kaya so gawan China, Travis na muka. So ano yun? Yung sapatos yun, no? Yung Jordan 1 Travis Scott na reverse mocha ba yung tawag doon? Basta yun, yung tinutukoy ni Blazer dito, yung J1 na sapatos. Marami kang nabulag. Kahit produkto gawang China, magka-Travis lang na muka. Kaya marami kang nabulag, parang promise lang sa zona. Daanin sa tabil ng dila ang na-practice niya ng sobra. Talagang kinakagat yung mura kahit wangis lang at kopya. Mamersonal sa bawat battle, ganun yung habis niya at boka. Tapos master na agad, puno ng palasis at bola. Pag ako na mersonal, baka labis kang matroma. Kahit nga sa mismong rabis, kapwa rabis ang pangontra. Pagiging master ko ay puro, dito artist lang sa forma.
Mula sa roots ang aking belt pag kinilatis man ang obra. May talinong naging bunga pagkat lapis at krayola ko na gamit na nanggaling pa kay Francis Magalona. Okay, patay. Style clash. Buti na lang, inano ko to. Hinuli ko to. Kasi may hirapan ako dito kasi style clash. And buti na lang inuna ko yung Vicente Quilan kasi basta hindi ko na ikukwento. Okay. And ayun, Mirage, Blazer, mukhang pahihirapan ako ng dalawang to sa judging. Magkaiba sila ng style. Hindi ko alam kung sa round 2 at 3 pa sa round 2 at round 3 ba is magbabanggaan na yung mga baon nila. Pero sa round 1, malinaw, itatabla ko yun sa 8 points. Actually, no-brainer na yun, tol. Hindi ko makita kung saan lumamang si Mirage, hindi ko makita kung saan lumamang si Blazer. Kasi para sa akin, sobrang pantay nun. Ang galing ni Mirage dun sa, sabi ko nga sa inyo, ang lakas ng humor niya. Gusto ko yung humor ni Mirage. And kung paano niya dinideliver yung mga jokes niya, unpredicted di ba? Unpredicted yung mga jokes niya na mag-i-speech siya ng ganito, tapos seryoso, tapos biglang punchline pala is joke, di ba? So, sobrang effective nun para sa akin and malakas si Mirage sa style na yon. Pagdating kay Blazer, although slow start yung round 1 ni Blazer, so to be honest, akala ko ibibigay ko na kay Mirage yun sa dikit na score, pero nagsimulang pumasok yung mga linya ni Blazer yung about dun sa bracketing, no? Yung although may pahaging kay Casper na parang tumagos nga daw yung Casper nung sapilitan kasi nga hindi nga dumaan sa kanya, about dun sa pagiging master na tawag kay Mirage, diba? Nagamit ni Blazer na angulo yun. So sa pagiging technical na mga linya, lamang dun si Blazer. Sa mga jokes naman, lamang dun si Mirage. So sa round 1, itatabla ko muna yun sa 8 points. Parehas silang magaling sa kanya-kanya nilang style. So, sabi ko nga sa inyo, ang galing ni Mirage dun sa jokes at saka yung humor niya. Nagustuhan ko yun. Magaling siya dun, malakas siya dun. Kay Blazer naman, yung pagiging technical at saka mga seryoso na banat. Diba? At saka mga angle at references, ang galing niya din na napagsabay-sabay yun, na nabalansin niya yun. And enough yun para itabla ko yung round 1. Dahil para sa akin, yung performance ni Mirage at yung performance ni Blazer sa round 1 is magkapantay. So, tignan natin sa 2 and 3 kung makakakita tayo ng paglamang. Pero, pakinggan muna natin yan. PSP tryout nito, ang lupit. Sumasabog sa effects. Sabi pa niya, panahon ko na para makilala. Boom, reject. Panahon mo na makilala, ikaw pa magde-decide nun, direct. Ganyan ka ba sa Comelec? Yung slogan mo, panahon mo na para ma-elect. Kasi panahon na daw niya. May story pa siya. Kontrolado mo oras, bakit si Loki ka ba? Di ka Loki, tanga. Pogi ka na nga, piling pogi ka pa. Yung magulang mo, pinalaki kang peste, ikaw si Doding Daga. Baksak to sa akin kahit konting sapak. Ako si Broily, tagdobleng batak. Magkakalat lang to ng dugo, parang si Aubrey kapag solid lapag. Sorry tanga, kahit may Dolce Gabbana o kotse ka pa. Baliwala yan, pag coding pala. So, nagigets niyo yung sinasabi ko kanina na yung humor ni Mirage na mag-spit siya ng mga ganitong linya, seryoso na linya, tapos mag-end sa joke, no, magpa-punchline sa joke. So ayun yung sinasabi ko sa inyo na unpredicted si Mirage pagdating sa ganun, 'di ba? So ayun, nag-speech siya ng about dun sa kotse, tapos biglang wala rin pala pag coding, 'di ba? So jokes na naman pumasok, 'di ba? Ang galing niya magtahi ng ganun. Solid lapag, sorry tanga, kahit may Dolce Gabbana o kotse ka pa. Baliwala yan, pag coding pala. Di ba naniniwala ka na masastig ang yakuza pag kulang daliri?
Pues sinahamon kita, una ka na. Aputo latite. Pero congrats sa flip top. Lumusot din sa wakas. Alam namin pagod ka na, pero wag ka susuko, Blas. Malapit ka na sumikat. Try mo mag-motovlogs. O kaya kalabanin mo sarili mo, parang si Goku Black. Salamat ka kay Lax. Nakalusot ka sa big stage. Kung di mo pa siya kinain-kain, di ka pa magkaka-big break. Pero sa totoo lang, di pa yan nag-rap, tropa na namin yan ni The Ultimate. Nag-aral yan mag-bars hanggang maging intricate. Nahubog, naging maangas. Tapos gagawin mo lang EB Babes. Tang inang Mirage yan. Grabe yung mga unpredicted jokes niya. Magbabar siya ng ganun, magsiset up siya ng ganun. Alam mo yung tayong manonood na, uy, tang ina, seryoso na si Mirage. Tapos biglang mag-e-end sa joke, 'di ba? Ganun yung humor, ganun kalakas yung yung unpredicted jokes ni Mirage. Sana naiintindihan yun, at kanina ko pa yung sinasabi niya, yung mga magsi-set up siya ng ganito as mag-end sa joke. Kanina ko pa sinasabi yun sa round 1 pa lang, yung mga unpredicted niya. So na-predict ba natin na jokes yun? Hindi eh. Ako personally hindi ko na-predict na joke yun, 'di ba? Grabe yun. Nahubog, naging maangas. Tapos gagawin mo lang EB Babes. Municipal Dogs, pag-usapan 50 Shades. Magki-30 na yan, tatawagin mo pang baby cakes. Ikaw ang dahilan kung ba't si Laxaria kinapos mag-champion. Pinabukasan na yung finals, kinantot mo pa maghapon. Dami pwedeng ituro, ang tinuro pa mag-tantrums. Para daw sa hype, kay Salome, kahit naka-video, papatol. Kaya pala yung Blaser, puro capital, kahit kanino, papatong. Kagawad. Tumakbong kagawad, pero sa hip-hop nakabantay. Alam namin magaling kang magpalakad, pero hindi sa barangay. Sa flip-top nagpabackup, di na nakapag-antay. Nakapasok ng 1 minutes, kasi nga, magaling mag-rhyme. Di ba sabi mo na battle ka lang sa Motus kasi may aircon na nakalagay? Pa-blaze-blaze ka pa, pag mainit naman, panay ka sa paypay. Kala ko pa pag mga Blazer, mala Lakers, kahit sa hit, sasabay. Takbuhan naman pala pag mainit, parang Tagaytay. Wala, na swak, sobrang swak ng mga unpredicted jokes ni Mirage. Ilang beses niya yun pinakita sa atin dito sa round 2. Sa round 1, panaka-naka pa eh. Pero andun eh. Diba? Andun yung mga unpredicted jokes niya. Napansin ko na yun kaagad at sinabi ko na yun sa inyo na magsi-set up ng ganito, mag-spit ng ganito si Mirage, tapos mag-end or magpa-punchline sa joke, no? Sobrang effective nun sa round 1. Pero mas naging effective pa yun dito sa round 2 and ang cool lang kasi sabi ko nga sa inyo, yung 3 battles ni Mirage ata napanood ko na. Yung kay Spero, sino pa, kanina pa ba yun? Basta alam ko napanood ko na yung mga tatlong battles ni Mirage. Nakalimutan ko lang kanino. Naalala ko lang kay Hespero. Pero ayun, nag-i-improve na si Mirage sa mga linya niya. Sa kasi nung una ko siyang na-review, hindi ko pa nagigets yung mga ibang linya niya. Kaya nga binoto ko si Hespero dun sa laban nila eh. Kasi para sa akin mas epektibo si Hespero nung laban na yun o nung gabi na yun. Pero habang pinapanood ko si Mirage, mas na-appreciate ko yung mga linya niya at masasabi ko na mas effective talaga yun. So ayun, ngayon dito sa battle niya dito sa quarters against Blazer na po yung kalaban niya dito, hindi na po, diba? Hindi na po ibang MC, Blazer na yan, tol. Blazer na. Pero alam mo yon, low-key na pangingengkoy eh, diba? Parang basta ang galing ang ganda nung construction din ni Mirage sa mga unpredicted jokes niya at naglaland talaga ng maayos, 'di ba? So sobrang epektibo nun. Isa 'yun sa mga strength ni Mirage.
So, yun, pakinggan natin si Blazer kung paano niya ibabalik yung ganong klaseng round 2 ni Mirage kasi sobrang epektibo nun. Walang banat. Pasensya na kayo, walang boses. Round 2 game. Yeah! Nilisan niya yung battle rap sa panahong siya ay naumay. Sa mabagal na pag-usad ng karera bilang Mirage kaya lumipad siya pa Dubai. Ako nag-antay ng matyaga at nag-stick lang sa tulay. Parang alak na selyado kaya yung spirito ko sa battle mananatili na buhay. Bartender sa abroad. May trabahong good at stable. Kami naglagay ng food sa table. Sabay balik sa hood at neighbor sa pagpitas ng fruit of labor. Yung bartender nagbalik. Ngayong sikat na yung kabatch niya at mista. Confused na bartender kaya pabago-bago ng timpla. Kaya target lock sa barman. May emphasize sa bid. Biyaheng langit ang Mirage, go the extra mile na trip. Mabigat makukuhang senaryo na may pang terabytes na clip. Dahil rekta ang bigayan parang hindi centralized na tip. May balikbayang ma-outbox, ma-outclass ka sa bar. Pamili ka, jab straight o jab straight pakatar. Mano-manong tatapusin itong sa rap type pinag-spar. Maliligo ka ng hook na parang highlights ni Jabbar. FRBL pa lang. Gusto ko yun. Maliligo ka ng hook parang highlights ni Jabbar. So, sa ano yun? Kung nanonood kayo ng NBA, pwede ba? Yung mga sky hook ni Jabbar. Outclass ka sa bar. Mamili ka, jab straight o jab straight pakatar. Mano-manong tatapusin itong sa rap type pinag-spar. Maliligo ka ng hook na parang highlights ni Jabbar. FRBL pa lang. Panihabol na to sa akin, kahit si Rayan yung tatanungin. Tila catch weight sa Blaze, sa pilitan na pagtatagpuin. May special treatment ka kay Sight, pues patay ka niyang sasaluhin. Tung mahilig sa personal, sa ganong treatment ko gagamutin. Game? Game! Kamusta na yung GF mo sa Dubai? Na pinagpalit ka sa businessman, bagay na di niya malunok. Yung babaeng kinasama ang kinasama niya ng loob at halos magbikti ka tol noong winalang yakat na sulot. Formal kanyang iniwan para sa may kurbata na suot. Sa picture daw tanaw pa noon. Putang ina. Matatamis na halik. Gusto ko yun. Formal kanyang iniwan sa may nakakurbata na galing. Malunok. Yung babaeng kinasama ang kinasama niya ng loob at halos magbikti ka tol noong winalang yakat na sulot. Formal kanyang iniwan para sa may kurbata na suot. Galing sa picture nun. daw tanaw pa noon. Matatamis na halik bago. Mapansin pagkukulang mo na di niya lang mareklamo kaya nagbago turingan. Pinilit niyang masagip kaso. Nung siya'y na-develop sa iba agarang nagpalitrato kaya wag siya sisihin mo. Kaya wag siya sisihin Galing. mo kung may iba nang natitipuhan. Yung babaeng mababa ang lipad nakahanap na ng sisilungan. Nagbilang karmang kumatok sa iyong mismo ring pintuan na Mirage man o anong sasakyan madalas talaga naiiputan. Kaya pala dyan ka nasanay sa pangungupal pandadamay. Nung relasyon di maagapay nawalan ng kaagapay, pati magulang iaanggel. Kaya ba naging master tong kupal na to? Diyan ka nga ba mahusay ng labis o yan kasi yung mga alam mong kulang sa'yo? Tang ina, durog. Time, walang banat. Yun lang. Dinurog ni Blazer sa round 2. Mali. Mali ako ng term. Bumawi si Blazer sa round 2. Second half ng round 2. Yung personal, no? Yung about dun sa treatment, kantong treatment, dun ko gagamutin, diba? Tas yung kamusta yung GF mo, yung kasama, tas kasama ang loob ba yun? Something ganyan. Tapos yung formal na iniwan para sa nakakurbata. Putang, ang galing nun. Ang galing nun, tol. Tapos yung may linya pa si Blazer na maangas, malupit. Yung ano ba yun? Basta, tangina. Nagulat ako sa second half ni Blazer kasi alam mo yon, yung performance ni Mirage sa round 2 para sa akin mas naging malakas yun compare sa round 1 eh. So sabi ko kanina bago mag-spit si Blazer, iniisip ko na pag yung performance ni Blazer is katulad sa round 1, ibibigay ko yun kay Mirage.
Kaso, ibang Blazer din yung nangyari. Ibang Blazer din yung nagpakita sa sa round 2 ng battle na to. Mas powerful din, especially yung second half. Yung second half yung nagdala sa round 2 ni Blazer, no. So ulitin ko lang para maging klaro din sa inyo. Round 1 tinabla ko 'yon kasi yung round 1 ni Mirage, uma-attack siya through jokes, mga humors, unpredicted jokes, diba, ganon. Then style niya yun eh. So alam mo yun, malakas si Mirage yun sa style na pinakita niya. Pagdating kay Blazer, technical, yung mga angulo, mga references, kung ano yung style ni Blazer, ayun din yung pinakita niya. And hindi ako makakita ng butas doon na lumamang si Mirage or lumamang si Blazer sa round na yun. Kaya tinabla ko yun sa 8 puntos. Pagdating sa round 2, mas lumakas yung Mirage doon, mas naging sunod-sunod yung mga atake ni Mirage, mas naging direkta si Mirage dito, mas marami yung mga unpredicted jokes na sobrang effective sa akin diyan sa crowd, 'di ba? Sobrang effective. And pagdating sa umpisa pa lang yun, umpisa pa lang ng round ni Mirage, nakuha na niya agad eh, kasi nga sa humor na dala ni Mirage, kakaiba yun. Pagdating sa round 2 ni Blazer, slow start, no? Yun lang yung pinagkaiba. Kay Mirage kasi nakapag-start siya agad or nakapag-generate siya agad ng momentum. Si Blazer, nag-start si Blazer sa round 2 kung paano niya tinapos yung round 1 niya, no? So para sa akin sobrang plain. Then pag umpisa ng round 2, plain din, di ba? Kung ano nga yung tinapos ni Blazer sa round 1, ayun din yung naging start niya sa round 2. Kaso nga lang, habang nag-spit si Blazer doon, palakas ng palakas, especially nung pumasok na sa second half ng round 2 si Blazer, ay yung about dun sa treatment, yung formal, nakakurbata, ang ganda ng laro niya dun eh. So nagustuhan ko yon, and para sa akin enough yun para maiangat ng second half, round 2 ni Blazer, at pumantay ulit sa performance ni Mirage, no. So to be honest, gusto kong ibigay kay Blazer yung round 2. To be honest, kaya kong ibigay kay Blazer yung round 2 kasi nga para sa akin ang lakas talaga nung second half niya, about dun sa paulit-ulit tayo doon. Basta yung second half ni Blazer, sobrang lakas nun. Pero I am considering yung first half niya na naging slow start eh. So hindi balance yung first half tsaka yung second half. So kailangan nating makita yun since tournament to. Although mas mabigat yung mga linya ni Blazer sa round 2, pero kailangan pa rin nating iskuran yung yung performance ni Mirage na consistent, no? Kung paano tinapos ni Mirage yung round 1 niya, nag-start siya ng mas malakas din at nakuha niya agad yung momentum eh. So kailangan din natin puntusan yun. Kay Blazer naman, yung 1 niya, tinapos niya yung round 1 niya ng plain. Nag-umpisa siya sa round 2 niya ng plain, pero inangat niya yun, ginapang niya yun hanggang sa naging malakas yung ender. So ganun yung naging graph ng round 2. So since para sa akin mas naging malakas si Mirage sa round 2 compare sa round 1, bigyan ko ng 9 points yun. Si Blazer naman, sabi ko nga sa inyo, enough yung second half ni Blazer para makuha niya yung round 2, but kailangan kong i-consider yung slow start niya. So instead of giving Blazer a 10 points, kailangan kong hatiin yon, at dahil dun sa first half nga niya nas naging slow start siya, so 9 points din ang ibibigay ko kay Blazer. So magkaibang explanation kung paano nila nakuha yung 9 points sa score sheet ko, but diba, consistent si Mirage eh. Si Blazer naman, ang lakas ng second half, no. Parang ang nangyari lang kasi yung second half ni Blazer yung lumaban dun sa round 2 ni Mirage, ganun lang. Pero ayun, round 1 tabla sa 8 points, round 2 sabi ko nga sa inyo, kay Blazer talaga yon, pero sa score sheet natin kailangan nating mag-consider ng mga elements ng bat. Since pedestal to kailangan natin, ito yung hirap kapag style clash, kasi
kailangan mo talaga ng mabusising paghihimay sa performance nila, kasi hindi lang naman to sa sa mga linya, hindi lang naman to sa performance. Kailangan ma-complement mo lahat ng elements, especially sa ganitong tournament na quarters. Kailangan maging talaga. Pero ang ganda ng pinakita ni Blaser, second half niya sobrang solid nun. Kaso nga lang, kailangan din natin i-consider yung pagiging consistent ni Mirage, unlike kay Blaser na slow start pero sobrang bumawi sa second half. So ganun yung story ng round 2. So itatabla ko ulit yung round 2 sa score na 9 points naman. So round 1 8, round 2 9, tabla, so 17 all. Ang haba ng explanation ko doon kasi gusto kong ipaliwanag talaga sa inyo kung bakit ko tinabla yung round 2. Okay, sana naintindihan nyo yun. So round 3, decision para sa akin. Yung magulang dinamay ko, pero tahimik lang sila, di sila napipikon. Ikaw yung tatay mo, nasa bat. Rinig pa sa video yun. Tapos yung OFW, ano tag dito? Sa Dubai. Ang mga OFW, hindi malambot. Yung sinasabi mong GF ko, kasama ko ngayon, nakabakasyon. Yung ibang may tato, passion. Ikaw nakiuso ka lang. Pil na pil niya yung karayom. Pag lumulusot, malamang. Petis kasi niyan yung sundot sa laman. Tsaka pangarap niya maging cactus, tusok-tusok katawan. Porkit marami kang tato, matindi ka na niyan. Okay. Ano yan, kahit walang goal, basta maisipan na lang. O baka sa podcast ni Koy Koy, gusto niya maimbitahan. Ganito itsura ni Robson nung di pa siya busy sa gang. Ikaw after mo kay JN, di ba sabi mo busy ka sa life? Sana habang nagbabattle kayo, siningit mo sa rhyme. Puta, busy ka pero sa tattoo may oras ka magpalagay. Busy ka, bakit may overtime ba sa barangay? Sa totoo lang, sa mga project, mga tanod lang kumikilos dyan. Pagtapos na yung project, kayo magpapapicture lang. Tapos sa resibo, tapos sa gastos, walang resibo na ini-issue. Ano yan? Yung kurakot sa gobyerno, dyan yung inuumpisan. Busy ka pero post ka ng post. Boss Arik, handa na ako sa next batch. Ulol, nakuha ka lang kasi masyado ka epal. Busy ka, lahat naman tayo dito, pare-parehas. Daig mo pa si Bugoy na Koy-Koy, dami mo ebas. Pinilit daw siya ni M-Site. Sana dinimanda mo rape charge. Kung ayaw mo mag-respond, dapat sa'yo ini-entas. Oras mo nang babala, ano ka, member ng Westlife? Ano ka, member ng Westlife? Lagi may wet wipes. Kagawad pero yung takbo ng pangarap 8 mile. Paalala ko lang ha. Kagawad ang tawag sa mga tambay na may break time. Mga bisibisihan kuno. Seminar para yung opisina puno. Kunwari nag-iinat buto, masisipag lang kayo pag nagsisipag, tulog. Tapos sa Facebook, battle niya lang yung malimiti flex. Narcissist na mahilig lang sa sarili niyang verse. Sa community na to, di ka ba nagigilty, Blaser? Paano ka maglilingkod ng buo, di mo nga magawa yung simple na share? Kala mo ha, marami ka pang butas na di mo natapalan. Mukha ka ngayong napalabas sa kapalaran tapos 1,000 kalaban. Ang yabang, kala mo kung sinong mayaman. Yung brick mo nakaikot sa gripo pang ipon kalawang. Pansin nyo si Legit. Every week, video ni Blaser ginagamit. Ang sarap naman pag may tropang vlogger. Sabi sa tactic. Kala ko ba pag legit rap battle topics, dapat ginawa mo na lang yung Blasernatics. Gago. Total success naman, napansin to ni Arik. Ako ang napansin ko, sabi mo kay Serses, inaral yung batas parang abogado. Mukha ni Serses, abogado. Mas mukha yun akusado. Inaral yung batas parang abogado. Tipsy D versus batas, doon yung galing, kapal ng mukha mo. Kanina pinarinig ni Vicente yung lines, di ba? Ako rin.
Pero hindi ko sinasabing nakaw yun ha. Baka coincidence lang. Kaya naman yan pag walang nakakahuli. Original daw. Tayo. Okay, so eto na. Sabi ko sa inyo, round 1 ni Mirage. Para sa akin, okay pa yon. Pagdating sa round 2, lumakas. Pagdating sa round 3, lumaylay si Mirage. So, ayun na, nakikita ko na yung pinagkaiba or pinagkakaiba-iba ng pagkakaiba-iba rather ng 1, 2, 3 ni Mirage dito sa battle na to. So 1 standard or sabi nating average. Pagdating sa round 2, mas naging malakas, parang 1 step ahead or 1 step powerful compare sa round 1. Pagdating sa round 3, bumaba, no? Ineffective yung iba. Although andun yung pasok pa rin yung mga jokes, yung mga unpredicted jokes, pero marami nang naging sabi nating kulang, no? Hindi na maintain ni Mirage yung performance sa round 2 eh. So ayun, chance ni Blazer na makuha to. Kung mauulit niya yung performance niya sa round 2, possible makuha ni Blazer to. So let's go. Olas. Panay dikit kay Katana at MJ sa mga tito na libog. Sa triangulo ni Cerces, gustong mapabilang sa bilog. Sulitin nyo yung kada banding pagkat malapit ng matodas, nang mabawasan ng MCing magagasto sa salompas. Grabe pumili ng circle, mga mukhang galing sa rehab. Matatandang alas 6 pa lang ng hapon, nakaka-30 na hikab. Matatandang alas 6 pa lang ng hapon, nakaka-30 na hikab. Katana, MJ at Cerces, ibang bawat kalidad. Ganyan humanap ng katropa, dapat ka-age. At nung kinumpara ka ni Espero kay Il, na bad trip ka. May sarili daw siyang pinagrurutahan. Pero yung pagiging champ ni Prince, kinumpara kay Charisma at doon kita pinagdudahan. Nasalungat ka mismo sa sarili mo, tas galit-galitan sa sumbatan. Yung trip ay di ko masakyan, itong ayaw kumparahan, sobrang awit. So, ayaw kumparahan. Okay, so kumpara tsaka parahan na alungat ka mismo sa sarili mo, tas galit-galitan sa sumbatan. Yung trip ay di ko masakyan, ito. Yung trip di ko masakyan, ayaw kumparahan. So ayaw akong pasakay, no, ayaw akong ibaba, something ganyan. Tapos yung comparing na ganyan yung laro ni Blazer doon sa salita na yun. Ayaw kumparahan, sobrang awit. Sobrang awit, tas magcha-champion. Delusional dreams. Bigyan ng awit ang kalaban, talagang may tulog ang Prince. Kaya nakalusot ka sa first stage. Lagpas ka na sa trial mode. O positive sa umpisa, parang Pinas na dial code. At heavyweight daw tong si Master. Saan timbangan ka tinest? Ako purong technical, sa tugmaan papinis. Pinapalakpakan kahit mababaw, maging laman ay manipis. Ganyan talaga kapag masabaw, maa-absorb kang mabilis. Kahit kamote, at least pangmasa, konting icing, ubi cake. Lak sa originality, tas ayaw masabing duplicate. Ako kada punch, tumatanim, iba yung aking multi-rate. Pag nagland to abuka sa underground, kagagawing pang-cultivate, di papabor sa iwang hatol. Kung may matikas na hukom, dadapuan ka ng swerte pag may nahimas na poon. Nagbabalik nga ba yung init nitong nagniningas na kugon? Kahit pangalawang init mo na to, walang makakaiwas sa gutom. Walang naghahanap sa'yo. Mirage, marami ng mabigat. Kung bumalik para habulin yung karir na mailap, umasta kang sinaunang tao nung sa pagkain kahirap. Kasi para makasurvive, idinaan mo sa sibat. Kasi para makasurvive, idinaan mo sa sibat. Kaya ngayon lumanding ka sa motos, pasaporte mo punit. Take off the head, lahat ng punch na ikunik. Kasi hindi na to yung laban na madadaan sa ulit. Tapos na yung laban, Jeram, mag-abroad ka na ulit. Tama niya para sa laban niya. Tangina. Ina-expect ko na to eh. Ina-expect ko na to na may hirapan ako sa judging nito. Tangay nang yan.
Ayoko ng style clash talaga. Ang hirap. Ang hirap ng style clash. Ang hirap. Sobrang hirap ng style clash. Comedy versus technical. Alam mo yun, yung all 3 rounds na tabla. Alam mo yun. Preference na lang talaga. So, ayun, nasabi ko na. Tabla yung round 3 para sa akin sa score na 8 points. Sabi ko nga sa inyo, hindi na maintain ni Mirage yung power niya sa round 2 coming to round 3. So, if na-maintain ni Mirage yun, ma-feel naman natin yun eh. 'Di ba? Kaso pagdating sa round 3, bumaba, nag-decline eh. 'Di ba? Bumaba yung yung energy, yung pagiging agresibo, yung effectivity, 'di ba? Nawala yung effectiveness ni Mirage doon. 'Di ba? So hindi na ganoon ka diin yung mga verses niya. Pagdating sa round 1, 2, 3 naman ni Blazer. Round 1 tinabla ko 'yun. Round 2 possible sa kanya 'yun eh, 'di ba? Pero since second half lang yung pumalo sa round 2, tinabla ko ulit. Pagdating sa round 3, sabi ko sa inyo, if ma-maintain ni Blazer yung performance sa round 2, possible na ibigay natin kay Blazer yung round 3. Kaso nga lang, ganun din yung naging istorya. Malinis naman na itawid ni Blazer yung round 3, pero naging katulad yon ng round 1 niya. Hindi naging katulad ng round 2 niya. So, ang score ni Mirage all 3 rounds is 8-9-8. So, 16-25 yon. Kay Blazer, 8-9-8 din. So, 25 din yon. So, I think, preferences na lang talaga yung magiging ko dito. Ang hirap ng style clash, ay ayoko mag-judge ng style clash eh. Kasi kailangan mo talaga kailangan mo i-balance yung yung mga sasabihin mo. Kailangan mong makita yung pinagkaiba ng dalawa. Kailangan mo makita kung saan kung ano yung pinagkaiba tsaka yung hindi lang pinagkaiba yung kailangan mo makita, kung alin dun sa style nila yung naging magkaparehas para yun yung ibabalanse at i-judge mo. Mahirap tol, sobrang hirap ng battle, sobrang dikit para sa akin. Pero ibibigay ko yung boto kay Blazer. So bakit? So ito, explain ko sa inyo. Si Mirage madalas kung pakinggan nyo yung mga verses niya, sabi ko nga sa inyo, humor, mga unpredicted jokes, and madalas naka 2 bars, parang naka 2 bar set. Parang every 2 lines may palo si Mirage. So, pero more on jokes, more on jokes. Fan ako ng jokes, tol. Alam niyo yan. Kaya nga isa sa mga paborito ko si Jonas, si Sila Sinyo, yung mga joker ng Flip Up, kasi isa ako sa mga humahanga sa mga battle MC na joker, isa ako doon. So, nirerespeto ko yung mga unpredicted jokes ni Mirage. Malakas yun, hindi ko yun dinisregard, natawa ako doon. Magaling yon. Pero alam mo yon, para sa akin kasi, even I'm a fan ng mga jokes, mas mabigat pa rin sa akin yung mga punto, yung mga bars, yung mga punchline, 'di ba? Kung i-compare ko yung punchlines versus jokes, andun yung kwela, andun yung tawa, andun yung entertaining sa jokes. Pero since battle rap yung tournament, mas gusto ko yung madiin, mas gusto ko yung balance. So si Blazer, na pakinggan naman natin na may konting joke din siya doon. Si Mirage kasi hindi natin siya nakitaan na may mabigat siya na punto, may mabigat siya na bara para kay Blazer. So ayun yung nakita kong naging different, sa style nila, sa kanya-kanya nilang style, tangin na solid yun, tol. Hindi madali yun, tol. Ang ganda nung pagkakagawa nila sa mga verses nila laban sa isa't isa. Nagkataon lang talaga na magkaiba sila ng style at kailangang may manalo since quarters to. And yun, kailangan mong himayin talaga to ng sobra. So yun, na-breakdown na natin yung style nila parehas. Humor, unpredicted jokes. Yun yung kay Mirage. Kay Blazer naman, mabibigat na punto.
personals, ano pa, 'di ba? Ganun eh. So tabla yung score pati yung per round tabla, 'di ba? 8-8, 9-9, tapos 8-8, ganun yung naging score. So 25 all. So preference na lang talaga yung dito, mangingibabaw, and I think I'll go for Blazer dahil baka sabihin nyo, hater ako ni Mirage kasi parang sa lahat ng battles niya, parang ilaban ni Prince, binoto ko rin si Prince doon eh. Pero I think may mga nag-comment din na parang sa content ko na yun, may nag-comment na kay Prince daw yun. Hindi ko lang sure kung may nag-comment dun sa mismong laban. Tapos yung laban ni Mirage kay Hespero, preference ko kasi, no? Based on my preference, binoto ko rin si Hespero doon sa dikit din na 'di ba? So nakakausap ko naman yan si Mirage sa personal. Sana kung mapapanood niya to, sana walang sama ng loob. Pero ako kasi preference ko mas sabi ko nga sa inyo, I'm a fan ng mga jokes, entertaining battle, pero since pedestal at quarters to, mas nangingibabaw sa akin yung mga bara, mabibigat na punto at mga punches at mga direkta na suntok. So I go for Mirage, I go for Blazer sa overall performance. So Blazer yung boto ko. Deserve ng dalawang to yung dikit na score. So sana dikit yung score nito. Kalayaan 5, Pedestal 3 tournament. Magingay ba kayo isang beses para sa Gusto ko ulit magpasalamat palagi sa Circa Bar sa pagpapahiram ng venue para sa amin. Kung kailangan nyo ng venue para sa event, gatherings, parties, or company. Salamat sa lahat ng mga sumuport. Siyempre, ang mag-a-advance sa semifinals, ang boto ng Urado, 3-2! Ayun, tangina 3-2 nga. So deserve ng dalawang MC yung ganitong score, kasi kung sasabihin natin na 5-0 to, parang dinisregard natin yung skills yung writtens ng isang MC. Pero sobrang na-appreciate ko yung Blazer dito, sobra. Na-appreciate ko rin naman yung Mirage dito, pero battle rap mas mabigat yung mga punto ni Blazer, so I'll go for Blazer. Magingay para kay Mirage! Tangina, no? Dikit. So deserve ng ng dalawang to, yung score na ganyan. So pakinggan natin, judges. Yun, pasensya na, hindi natin nabigay yung 100% natin kasi dalawang magkasunod na laban, dalawang Sabado, 1 minutes, tapos ito, kasagsagan na naghahanda ako dito sa battle na to, tapos biglang tumawag si Sir Arik. Siyempre, kailangan natin priority yun, pero ganun pa man, lakas talaga ni Mirage. Yun, Blazer. Yun, shoutout kila Aubrey, Ichan, Oni, kila Jake Orozco, kay ETC, Aubrey Ancheta, tsaka lakas ni Blazer, parang sa akin kahit sino pwede manalo mo. What's up, Joss? Mabilisan lang, round 1 ko Blazer. Kala ko kay Mirage na, pero dahil dyan ni Blazer, konting-konti lang. Round 2 ko Mirage, mas consistent, mas okay yung delivery, mas maraming suntok. Ayun, bali all 1 na. Tapos sa round 3, medyo nahabaan ako sa mga setups ni Blazer. Okay din, malinis, pareha sila nag-stick sa style nila. Style clash, jokes, 1-to-1 to si Mirage. Ayun, di ba? So sabi ko sa inyo, di ba, naka every two lines si Mirage. Napansin din ni Joss yun. Tapos kanya-kanyang style talaga, nag-stick sila doon, and napansin din ni Joss yun. So ang galing natin sa part na yun. 4 bars, pareha sa malinis yung multi. Pero para sa akin, nakuha ni Mirage yung 3. Kaya yun, 2-1 Mirage. Okay. Yo, Saint Ice, binoto ko si Blazer kasi para sa akin, dun sa 3 round, lamang siya dun sa bigat ng angulo. Yes! Bigat ng angulo, yes. I agree kay Saint Ice. Lamang si Master sa punchline count on 3 rounds. Pero yung mga punchline ni Blazer para sa akin, mas mabigat. Totoo yun. So, bibigyan ko ng timbang doon, ikis na dun sa quantity. Totoo yun.
Anthony, Motos Battle League, Dentalica Dental Clinic, tsaka Grills ni Vicente. Ang boto ko round 1, binigay ko kay Mirage. Natuwa ko sa mga one-liner niya, tapos 1-2-1-2 siya. Kumpara kay Blaser na nag-1-2 din naman pero karamihan na yung 4-bar setup. Sa round 2 ganun din, kay Mirage din ako. Ganun din ang dahilan. Pero round 3, mas lumamang yung angulo din na ginagamit ni Mirage. Medyo naging dragging din yung mga linya ni... mas effective yung angulo ni Blaser kumpara sa mga angulo ni Mirage at medyo naging dragging si Mirage. Kaya yun, boto ko 2-1, 2 round para kay Mirage, 1 round para kay Blaser. Boto ko Mirage. Okay. Yeah, Unico. Pinoto ko si Jeram. Pag ganung battle kasi feeling ko hindi siya dapat pinajudge ng 1-2-3. Although kasi hindi naman din talaga siya judgeable by 1-2-3 kasi kung titignan parang tabla. pantay lang lahat ng mga rounds nila eh. So para sa akin 1-2-3 tabla sila ako pwedeng tabla-tabla na yan. Diba? Si Unico 1-2-3 tabla yon and yes. Pwedeng tabla-tabla na yan kaya lang may kailangan manalo so binoto ko pagdating sa multis sa seryoso. Sa multis tabla lang sila para sa akin para sila nagmamabang rhyme scheme. Seryoso na part sa bars or kung ano man tawag nila doon. Tingin ko nakuha ni Blaser yun. Tapos doon sa witty jokes at saka mga wordplay tingin ko nakuha ni Jeram yun. Bali personal perspective ko na lang talaga yung nag-decide kung sino mas trip ko lang yung nanalo. Kaya Jeram, di ako nagpuntos by puntos man. Okay. Nasabi na ni Unico lahat. Binoto ko. Hindi, sa laban na yun, Blaser tsaka Mirage, sobrang solid ng battle na yun. Yun naman para sa akin, binoto ko si Blaser. Mas nagustuhan ko yung paano niya ginawa yung pyesa niya. Yes. Paano niya diniliver. Tsaka yung mga napili niyang angle. Ganun din naman kay Mirage. Akala ko lalaylay yung angle ni Blaser tungkol dun sa asawa sa ibang bansa pero naging madiin lalo yun nung nagrebat si Mirage dun sa nakasama niya magbakasyon ngayon. Kaya para sa akin naging mas dagdag puntos kay Blaser. Kaya mas binoto ko si Blaser, mas natrip ang performance niya. Pero dikit yung laban na yun, kahit sino pwede manalo. Pero Blaser ako dun. So ayun, halos same lang din yung explanation ko sa 5 judges na bumoto kay Blaser at kay Mirage, no. Yung mga witty jokes daw, yung mga punto na tabla nga daw all 3 rounds, 'di ba? Halos nasabi ko rin yun dito sa vid natin. So ayun. Style clash talaga ang alam mo yun, nakakatuyo ng utak kapag style clash yung battle na re-reviewin kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, magkaiba sila ng style and kailangan mo makita yung pinagkaiba nila, kailangan mo makita yung pinagkapareho nila, 'di ba? So, meron din naman 'yon. So, ayun, tulad nito, style clash talaga, sobrang style kasi jokes versus technicalities, mga witty jokes as mga bara. And saan sila naging magkaparehas? Si Mirage purong jokes siya every 2 lines. Si Blaser naman nagpakita siya ng mga jokes din pero more on technicality siya. And since battle rap, mas nakita natin na mas naging mabigat nga at madiin yung mga punchline niya compare kay Mirage na hindi masyado nagbabars, 'di ba? So yun lang yung nakita natin doon. So ayun, congrats sa atin kasi para sa akin yung quarters ng pedestal na review ko netong gabi na to is na judge ko siya ng maayos at nasabi ko lahat ng mga gusto kong sabihin sa battle na yon, especially itong battle na to na sobrang ganda. So ayun, tapos na natin yung 2 quarters ng pedestal. Balik na tayo sa PSP. So itutuloy na natin yung Man W versus Daddy Joe D. Susundan na natin yun agad ng Don Pao versus Nikki. Okay, so kapag uploaded na yung huling battle sa Isa Buhay 2024, yung GL versus JD, umpisa na rin natin yung Isa Buhay first round. Okay? Nakakapagod pero ang sarap nung ganung battle, no? 2 battle agad yung pinanood ko, then almost 2 hours tayong nag-usap dito. Ang init na. So, ayun, kita-kits tayo sa PSP, Man W versus Daddy Jody, and then Don Pao versus Nikki. Kita-kits doon, and good night mga kumag. Peace out.